Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng Ebanghelyong isinulat ni Apostol Juan sa Kabanatang 20, talatang 31. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa Kaniyang pangalan. Dalangin po namin, Ama, ng mga salitang ito ay magdalang kaluwalhatian sa iyo at magdulot ng pananampalataya sa mga taong wala pa nito at ang tibay, Panginoon, ng aming pananampalataya sa mga taong nagtaglay na nito. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang mahalagang oras na ito na pangangaral sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kakaupo na po kayo, mga kapatid. So magkakaroon lang po tayo ng isang introductory sermon dito po sa Gospel according to John, o Ebanghelyo na isinulat ni Apostol Juan. Ako po, mga kapatid, bilang inyong lingkod ay nagagalak dahil sa pangalawang pagkakataon tayo po ay magsisimula ng panibagong serye ng pag-aaral dito po sa isang aklat po ng Biblia, at iyan po ay ang Ebanghelyo sang-ayon sa kay Apostol Juan. Naalala niyo po, mga kapatid, na ang una po natin tinangka at sa biyaya ng Panginoon ay natapos na aklat sa Biblia ay ang aklat ng Pilipos. At kung kayo po ay naninibago, ganun po ang magiging staple diet natin dito sa church, dahil yun po ang nakikita nating paraan ng mga mangangaral even sa church history na ipangaral ang salita ng Diyos verse by verse. And this time, tayo po ay mag-aaral dito po sa isa pong napakagandang aklat sa banal na kasulatan. Ano po? Ang aklat o ang Ebanghelyo sang-ayon kay Apostol Juan. Alam niyo po, yung aklat po na ito sang-ayon po kay Saint Augustine. Si Saint Augustine po ay isa sa mga church fathers o sinaunang mananampalataya. Ang sabi po niya, komento po niya sa aklat po na ito, and I quote, "The Gospel of John is deep enough for an elephant to swim and swallow enough for a child not to drown." Ibig sabihin, mga kapatid, yung Ebanghelyo daw pong ito, sang-ayon kay Apostol Juan, ay napakalalim po sa theology, napakalalim po sa aral, na kahit daw po ang elepante magagawang lumangoy. At napakababaw din naman at the same time, na kahit po ang isang sanggol ay hindi magagawang malunod. Ibig sabihin, kahit po tayo napakalalim na sa aral ng Panginoon, hindi pa rin natin ma-exhaust yung theological truths o yung malalalim na aral mula sa aklat na ito. At kung tayo naman po ay nagsisimula sa pananampalataya, hindi naman po tayo malulunod, dahil po si Apostol Juan ay gumamit ng mga simpleng salita upang ma-convey sa atin yung mahalagang katotohanan na dapat po nating matutunan bilang mga mananampalataya. Sa makatuwid, mga minamahal, yung Ebanghelyo pong ito na ating pinag-aaralan ay swak sa lahat po ng uri ng tagapakinig. Ikaw man po ay malalim na mananampalataya o nagsisimula pa lang, para po sa iyo ang aklat po na ito. So napili ko po yung aklat na ito dahil sa tingin ko po, tugmang-tugma po ang emphasis po ng aklat na ito sa pangangailangan po ng ating iglesia. Alam niyo po kasi yung ating iglesia po ay binubuo po ng mix na klase ng mga mananampalataya. Hindi po lahat ng naririto ay nagpahayag na ng kaligtasan o tinuturing na po talagang miyembro ng simbahan. Yung iba po dito ay hindi pa po nagpapahayag na sila'y nakaunawa at naligtas ng ating Panginoon, at hindi pa po tunay na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at kumilala sa ating Panginoon. Kaya po yung aklat po na ito ay makakatulong po una sa mga mananampalataya kagaya natin, para mas tumibay pa, mas lumalim pa yung ating pagkakakilala sa ating Panginoong Hesus. But at the same time, ito naman din po ay makakatulong sa mga hindi pa po lubos na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, upang patuloy po kayong hikayatin na kayo po ay talagang personal at seryoso ng magsuko ng buhay sa Panginoong Jesus. At yan po ang goal ng aklat po na ito ni Apostol Juan. Dalawa lamang po yung layunin ko po dito po sa ating introductory sermon sa Gospel of John.
Number one is maipaunawa po sa inyo yung background o yung setting, historical context ng aklat po na ito. And ang purpose po is para mas madali po ninyong maunawaan yung mga susunod po nating pag-aaral. So alam nyo na po kung ano yung mga nangyayari o mga ganap ng sinusulat ito ni Apostol Juan para sa mga susunod na pag-aaral natin. Hindi na po kayo mahirapang unawain po iyon. So yun po yung unang goal. At pangalawa, gusto ko po kayong hikayatin na kung paano po nagtiyaga kayo na magpatuloy sa pag-aaral natin ng verse by verse sa book ng Philippians o aklat ng Pilipos. Magpatuloy din po kayo na maging masikap sa pag-aaral po ng verse by verse series po na ito sa book ng John. At kung maaari po, gusto ko rin kayong hikayatin na kung meron po kayong mga mahal sa buhay na gusto nyo pong makakilala sa ating Panginoong Hesus, napakaganda po itong pagkakataon na isama sila dito sa ating gawain para po mapakinggan po nila ang Ebanghelyo ayon po kay Apostol Juan. And hopefully and prayerfully, sila po ay makakilala sa ating Panginoon Diyos. So, at para magawa ko po yan, meron po akong 3 katanungan para po matulungan tayong mas maunawaan yung aklat ng Juan na susubukan ko pong sagutin sa atin pong pangangaral. At yung una ko pong katanungan na gustong sagutin ay kung sino po ba ang sumulat ng aklat na ito? Sino ang sumulat? Hindi po kagaya ng natapos nating pangangaral sa serye ng Pilipos. Doon po klarong-klaro na sinabi agad ni Apostle Paul as early as chapter 1 verse 1 ng book ng Philippians na siya po yung sumulat nung sulat na iyon, nung letter po na iyon, ano po. Pero po itong author po ng Gospel according to John, hindi po ipinakilala yung kanyang sarili. If you will go back, if you will read chapter 1 verse 1, hindi po ipinakilala na ako si Apostol Juan ang sumulat ng ebanghelyo po ito. So nalaman lang po natin na ang sumulat po ng ebanghelyo pong ito ay si Apostol Juan habang siya po ay nagpapastor sa lugar ng Efeso. Kung alam niyo po yung Efeso, sa modernong panahon po natin ngayon, yan po yung bansang Turkey. Ano po? So dati po, Efeso ang tawag doon. At doon po, si Apostol Juan ay nanatili upang magpastor. At doon na po siya tumanda hanggang sa namatay. So mula po roon, isinulat po niya itong aklat na ito. At batay po sa mga patotoo ng mga church fathers, mga testimony nila about sa book po na ito, kagaya po ni Irenaeus, Tertullian, Clement of Alexander, si Apostol Juan po talaga ang sumulat po nito. At alam niyo po, si Irenaeus na nabuhay po noong AD 130 hanggang AD 200, so 70 years lang siya nabuhay. At napakatagal na panahon mula po ngayon. Napakalapit po doon sa panahon na natapos po ang isulat ang Biblia at namatay ang mga apostol. Ano po? So si Irenaeus na nabuhay noong AD 130 hanggang 200 ay disipulo po, personal na disipulo ni Polycarp. Si Polycarp po ay nabuhay noong AD 70 hanggang AD 160. So naabutan pa niyang buhay yung ilan sa mga apostol. At alam niyo po si Polycarp ay disipulo mismo ni Apostol Juan na sumulat po ng aklat na ating pinag-aaralan. At ayon po kay Polycarp na itinuro niya kay Irenaeus, si Apostol Juan po talaga ang sumulat ng aklat po na ito. So si Apostol Juan po ay anak ni Zebedee, anak kapatid ni Santiago. Kung babasahin niyo ang Biblia, isa po siya sa 12 apostol ni Jesus. Isa po siya sa tinatawag mga kapatid na inner circle ng Panginoong Jesus. Pag sinabing inner circle, isa siya sa 12 alagad. Yung tatlong ito yung mas pinaka-close sa ating Panginoong Jesus. Yung dalawa na kasama niya ay sila Pedro at saka sila Santiago. Di po ba? Kung mapapansin nyo, sila yung mas madalas kasama ng ating Panginoong Jesus. So si Juan po ay isang Hudyo at naging isa sa mga haligi ng iglesia sa Jerusalem, lalo na po nung ito po ay nagsisimula pa. At kagaya po ng nabanggit ko kanina, siya po ay hanggang sa kanyang siya ay mamatay, siya ay lumagi sa lugar ng Efeso upang doon po siya magpastor. At
Isa rin po siya mga kapatid sa mga personal na nakasaksi sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig ko sabihin mga kapatid, yung kanya pong kaalaman sa mga isinulat po niyang ito ay first-hand knowledge. So hindi po kagaya halimbawa ni Marcos na hindi naman talaga niya nakita yung mga kaganapan sa buhay ng Panginoon. Kung aaralin niyo ang aklat ng Marcos, kaya po siya nagkaroon ng mga impormasyon na kanyang isinulat, yun po ay kinuwento sa kanya ni Pedro. Di ba? So, meron din po palang ebanghelyo si Pedro na sinulat. At ginamit niya si hindi pala apostol yun, si Marcos, para po isulat po yung ebanghelyong ito. Pero hindi po ganito ang aklat ng Juan. Ang aklat ng Juan, mga minamahal, ay isinulat ni Apostol Juan na ang kanya pong mga impormasyon ay galing po sa kanyang nakita mismo, nasaksihan mismo, narinig mismo, naranasan mismo. So, isa po siya sa nakasaksi sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesus. At sa kanya din po, sa dami-dami ng mga alagad, mga kapatid, kung pamilyar po kayo sa istorya bago nung napako ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, si Apostol Juan po ang sa dami ng mga alagad, sa kanya po ipinagbilin yung ina ni Jesus na si Maria habang ang Panginoong Jesus ay naghihingalo sa krus ng Kalbaryo. Di po ba? Yun po ay makikita nyo sa Juan 19:26 hanggang 27 na hopefully abutin po natin sa pag-aaral po natin sa aklat po ng Juan. At alam niyo po, si Apostol Juan po ay ang kanyang contribution sa buong book ng New Testament, siya po ay sumulat ng 4 na aklat sa New Testament. Ano po? Bagong tipan. Yung una, yung Gospel according to John, yung pinag-aaralan natin ngayon. And then sa latter part ng New Testament, yung 1st, 2nd, and 3rd John, sulat po lahat ni Apostol Juan. Ano po? Una, ikalawa, at ikatlong Juan. At yung aklat po ng pahayag, yung Revelation, ito po ay propesiya na ipinahayag at isinulat ni Apostol Juan. So yan po yung mga isinulat ni Apostol Juan at na-contribute po niya hanggang sa panahon po natin ngayon ay napapakinabangan po natin ang mga isinulat po na ito. Ngunit alam niyo po mga kapatid, gusto ko mapansin ninyo sa sumulat ng aklat na Apostol Juan na sa kabila po ng mga bagay na pwede po niyang ipagmalaki sa kanyang sarili, pinili po niyang ipakilala yung kanyang sarili sa aklat po na ito na bilang isang alagad na minamahal ni Jesus. Hindi po niya ibinanggit yung kanyang pangalan sa aklat po na ito. Unlike do sa Matthew, Mark, Luke, binanggit po siya, pero in this particular book, na siya mismo sumulat, hindi niya binanggit yung kanyang pangalan. Hindi siya nagpakilala bilang isang apostol, hindi siya nagpakilala bilang isang leader ng iglesia, hindi siya nagpakilala bilang isang pinagkatiwalaan ng Panginoong Hesus para mag-alaga ng kanyang ina. Ang sinabi lang niya tungkol sa kanyang sarili, ako ay isang alagad na minamahal ni Jesus, or the disciple whom Jesus loved. Yan po yung makikita natin sa John chapter 13 verse 23, John chapter 19 verse 26, chapter 20 verse 2, chapter 21 verse 7, and verse 20. So pinapakita po nito mga minamahal yung sobrang appreciation, or I should say obsession if you will, sa pag-ibig sa kanya ng Panginoong Jesus. Hindi pinakamahalaga sa kanya mga kapatid yung kanyang posisyon bilang apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pinakamahalaga sa kanya yung kanyang mga na-accomplish bilang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pinakamahalaga sa kanya yung kanyang mga naiambag sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pinakamahalaga lamang po sa kanya ay yung katotohanan na siya po ay isa sa mga taong minamahal ni Kristo. Kapatid, ganun din po ba tayo? Na-appreciate po ba natin na sa kabila po ng napakarami nating pagkukulang at mga kasalanan, isa po tayo sa minamahal ng gayon na lamang ng ating Panginoong Jesucristo na nakuha pa po niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo para lang po tayo ay maligtas.
Kapatid, ito po ba yung pinakamahalaga po sa iyo na masasabi mo na kahit hindi ka mayaman, kahit wala kang magagandang damit at sasakyan, kahit nagkakaroon ka lang ng bagong damit kapag may nagbigay sa iyo, kaya naman kung mayroong sale sa SM, kahit wala po tayong pinagtapusan, masasabi po ba natin na baliwala po ang lahat na yan, okay lang po ang lahat ng yan, ang pinakamahalaga sa akin, ako ay minamahal ni Kristo. Sa kabilang banda naman po, kung ikaw naman ay mataas ang pinag-aralan, ikaw naman po ay magandang hanap buhay, ay ikaw naman po ay magandang love life, nasa iyo na po ang lahat, sabi nga ni Daniel Padilla. Pero masasabi mo pa rin po ba na hindi ito ang pinakamahalaga sa aking buhay? Hindi ito ang nagde-define kung sino ako. Ang pinakamahalaga sa akin, ako ay minamahal ni Kristo. Ganun po si Apostol Juan, mga kapatid. He doesn't care kung ano po ang kanyang mga accomplishment and achievements. Ang kanyang buhay ay dinidefine na ako ay disipulo na minamahal ng aking Panginoong Hesukristo. So, ganyan po yung makikita natin ugali ni Apostol Juan. Labis po yung kanyang kagalakan, yung kanyang appreciation sa Panginoong Hesus. Kahit po hindi siya karapat-dapat, inibig po siya ng ating Panginoon. Ngunit maliban po dito, mga kapatid, ito din po ay nagpapakita sa kanya pong pagiging mapagkumbaba, yung kanya pong humility. Kahit napakarami po niyang pwedeng sabihin at ipagmalaki sa makakabasa po ng kanyang sulat, hindi niya po yung piniling sabihin. Kung babasahin niyo po ang kasaysayan sa aklat ng Juan, ayaw nang siya po yung maging bida sa istorya na kanyang isinusulat. Isa lang yung kanyang gustong maitaas sa kanyang buhay. At yan po ay walang iba kundi si Kristo na nagligtas po sa kanya. Kapatid, ito po yung isang ugali ng isang tao na malapit po kay Kristo at lumalago sa pananampalataya. Ang isa pong tao na nuknukan ng yabang at kahit walang bagyo pagka kinausap mo parang humahangin, at mahilig magbuhat po ng bangko ay nagpapakita po ng kababawan ng kanyang pananampalataya. Pero kapag ang isang tao po ay mapagkumbaba, wala po siyang gustong maitaas sa kanyang buhay, kundi ang Panginoon, ito po ay ebidensya na ang tao pong ito ay malalim sa kanyang pananampalataya. Malapit ang kanyang relasyon sa Panginoong Hesus sapagkat wala po siyang gustong maitaas sa kanyang buhay, kundi ang kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ba may kasabihan po tayo, mga kapatid? Kapag daw po ang ilog ay mababaw, maingay ito. Kapag daw naman po ang ilog ay malalim, tahimik lang ito. Kaya nga po, di ba, mas nakakatakot yung tahimik na tao. Malalim mag-isip po yun. Pero pag maingay yung tao, kumbaga, basang-basa mo na agad ang takbo ng kanyang pag-iisip. In the same manner, mga kapatid, kung ang isang tao ay napakaingay at panayang bida sa kanyang sarili, ito po'y nagpapakita na mababaw ang kanyang pinaguhugutan, mababaw ang kanyang pananampalataya, or worse, hindi po siya talaga tunay pang mananampalataya. Ngunit kung ang isang tao po ay tahimik lang tungkol sa pagtataas ng kanyang sarili, at wala siyang ibang gustong madakila sa kanyang buhay, wala siyang ibang gustong sumikat, wala siyang gustong maging bida sa kanyang buhay, kundi ang Panginoong Hesus, ito po ay nagpapakita ng kanyang kalaguan sa kanyang pananampalataya. Mga minamahal, gusto ko pong sandali kayong mag-pause, balikan niyo po yung mga nakakwentuhan niyo po nitong mga nakaraang linggo. Paaralin niyo po yung inyong mga pinagsasabi. Masasabi niyo po ba na hindi po ninyo binibida ang inyong sarili at hindi niyo po ipinagmamayabang kung ano ang meron kayo, kundi humahanap kayo palagi ng pagkakataon na may bahagi ang kadakilaan ng Panginoong Hesukristo para sa inyong mga buhay. Para po sa sumulat ng aklat na ito, si Kristo lang ang dapat maging bida. Si Kristo lang ang dapat maitaas. At nawa, sa buhay din po natin, mamana po natin yung ganitong ugali mula kay Apostol Juan, na kahit po hindi siya mapansin, basta mapansin lang ang ating Panginoong Hesus, ito po ay nagiging kagalakan na po sa Kanya. Amen po ba kayo, mga minamahal? So, umpisa pa lang po yan. Pinag-aaralan po lang po natin yung buhay ng sumulat ng aklat ng Juan, pero meron na po tayong aral na makukuha sa kanyang buhay.
Secondly, maliban po kung sino ang sumulat, gusto ko pong sagutin yung tanong na sino ang sinulatan. Sino po ang sinulatan? Kanino po originally isinulat ang book ng John? Yan. So mahalaga pong matutunan natin yan kasi ang Biblia, meron niyang particular audience, nasa isip niya nung isinusulat po niya ito, at kailangan para maunawaan natin yung meaning ng sumulat at ma-interpret po natin ito ng maayos at mai-apply po natin ito ng maayos sa ating mga buhay, kailangan alam din natin kung sino yung kanyang sinusulatan at ano yung kanyang intensyon kung bakit po niya ito isinulat. Kung hindi po natin magagawa yon, hindi natin mai-interpret ng maayos ang kanyang salita. At kung hindi natin mai-interpret ng maayos yung kanyang salita, hindi po natin ito maayos na mai-a-apply. Mali-mali yung ating magiging application. So, alam niyo po mga kapatid, hindi rin po gaya ng pinag-aralan natin sa sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos, na ipinakilala po agad ni Apostol Pablo yung kanyang mga sinusulatan. Di ba? Sabi niya, ako si Apostol Pablo, sa mga mananampalataya sa Pilipos. Di ba? Sinabi niya agad kung kanino. Yung gospel according to John, hindi niya rektang sinabi kung sino yung kanyang nasa isip nung sinusulat po niya yung aklat po na ito. Ngunit kung babasahin po natin ang aklat ng Juan, maobserbahan po natin na may dalawang klaseng target audience po siya nung isinusulat po niya ang Gospel of John. Ang isa po na nasa isip niya na mapapansin natin ay ang mga Griego. Pag sinabi pong mga Griego, sila po yung mga pagano na may maling pagkakakilala sa Panginoon. Sila po yung mga tao na mahilig sa filosofiya, or generally speaking, sila po yung mga aral na tao. Di po ba sa mga Greeks galing yung mga philosophers na kilala po nating matatalino like si Aristotle at iba pa. Di po ba? So pag sinabing mga Griego, ito po yung mga matatalinong tao sa sanlibutan pero mangmang sa salita ng ating Panginoon Diyos. So minsan tinatawag din silang mga hintil o yung mga hindi bahagi ng Israel o ng Hudyo. Kaya po nasabi natin ang nasa isip niya ay mga Griego na sinusulat po niya ang aklat na ito. Kasi kung babasahin po natin ito, mapapansin po ninyo, hindi kagaya ni Mateo, na si Apostol Juan ay ipinapaliwanag niya yung ibang mga kostumbre at ilang mga gawi ng mga Hudyo na maaaring hindi maiunawaan ng mambabasa na hindi Hudyo. Hindi kamukha ni Mateo na yung Ebanghelyo according to Matthew, hindi niya na pinapaliwanag yung mga gawi at mga customs ng mga Hudyo kasi ina-assume niya dahil ang audience niya ay mga Jews, alam nila yung kanyang mga sinasabi. So sa Apostol Juan, mapapansin niyo pag binasa niyo yung buong book ng John, ini-encourage ko kayo na gawin niyo itong daily devotion, chapter 1, chapter 2, chapter 3 hanggang matapos po ninyo ang book of John. Mapapansin niyo na si Apostol Juan, pinapaliwanag po niya yung mga customs and practices ng mga Hudyo. Kaya po na sinasabi na nasa isip niya ang mga Griego nung sinulat po niya ito. Pero hindi lang po yung mga Griego. Ang nasa isip din po niya nung sinulat po niya ito ay ang mga Hudyo. Ano po? Yung mga Hudyo ay yung mga unang pinagpahayagan po ng Diyos ng kanyang sarili at ng kanyang kalooban. Therefore, hindi po kagaya ng mga Griego, sila po ay hindi ignorante kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang kalooban. Ngunit ang malungkot sa maraming mga Hudyo noon, hanggang sa panahon po natin ngayon, karamihan po sa kanila ay hindi pa rin kumikilala na si Kristo, ang Panginoong Hesus, ang siyang Mesiyas, ang Panginoong Hesus, ang siyang Kristo na matagal na po nilang hinihintay. Hanggang ngayon, pagka pumunta kayo sa Israel, na kung saan ngayon na nagkakaroon ng gera, hindi po ba? Sa Gaza, ano po? Kung nanonood kayo ng news, tanungin niyo po yung mga Israelita doon. Yung iba nga doon, hindi pa kilala ang Panginoong Hesus, samantalang doon ipinangarap ng Panginoong Hesus, ano po? Naghihintay pa sila ng isang Kristo na magliligtas sa kanila, sa kanila pong kinasasadlakan, ano po? Mali po kasi yung kanilang konsepto ng Kristo. Ang iniisip nila yung political leader na magiging sila po ulit yung pinakamataas na bansa sa buong mundo. Pero hindi po ganoon ang Kristo na dumating. Ang iniisip po nila ang isang Kristo na talagang mula sa dakilang lahi, na napakataas, pero ang dumating na Kristo na pinapaniwalaan natin, pinanganak sa sabsaban. Namatay ng kagaya ng isang kriminal.
So marami pong mga Israelita hanggang sa panahon po ngayon, hindi pa rin tanggap na si Jesus ang Kristo, ang Mesiyas. Kaya ang goal ni Apostol Juan, nung sinulat po niya ito, patunayan din sa mga Hudyo na yung hinihintay natin ng matagal ng panahon, as early as creation, in Genesis chapter 3 verse 15, na nagkasala si Eva at si Adan, ipinangako ang isang binhi mula kay Eva na dudurog sa ulo ng ahas. Are you familiar with that verse? Ano po? Dumating na nung ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung mapapansin ninyo na ginagawa din dito ni Apostol Juan. Kaya maraming sitas, maraming quotation from the Old Testament, na mga propesiya na sinasabi niya naganap na ito kay Kristo Jesus. Naganap na ito nang dumating si Kristo Jesus. Sa makatuwid, mga minamahal, ang target audience po ni Apostol Juan sa sulat na ito ay ang mga Griego at ang mga Hudyo, mga mananampalataya man po o hindi mga mananampalataya. Kaya kung ikaw po ay naririto at nais mo pong makilala ang Panginoong Jesus para po ikaw ay maligtas, tamang-tama po yung seryeng ito para sa iyo. Sapagkat ganun po mismo ang intensyon ni Apostol Juan, kaya po niya ito isinulat. At kung ikaw naman po ay medyo matagal-tagal na nakakakilala kay Jesus, at sinasabi mong ikaw ay naligtas na, para sa iyo pa rin po ito pong aklat na ito, sapagkat yung mga katuruan po sa aklat po na ito ay pwede pong magpalalim, magpatibay sa ating pagkakakilala sa ating Panginoon Jesus at magpatibay ng ating pananampalataya. So, nang nakalaro ko na po kung sino po ang sumulat at kung kanino po ito sumulat. Sino po ulit ang sumulat? Si Apostol Juan. Kanino po isinulat? Mga Griego at mga Hudyo. Yan, salamat sa tatatlong nakikinig. Amen. Biro lang po, no? Alam ko naman nakikinig lang kayo, no? Ayan, so sa pangatlo po, na huli, na katanungan, ano po? Ano ang layunin ng sulat? Ano po ba ang purpose? Ano po ba ang goal? Bakit po ito isinulat ni Apostol Juan? Marahil nagkakaroon na kayo ng clue kasi medyo nauuna ako sa aking outline ng mga nakaraan. Pero hayaan niyo pong pag-aralan po natin. So marami po tayong pwedeng masabing layunin. Isa po dyan ay yung pagnanais ni Apostol Juan na punan yung mga kulang na sa kasaysayan na sinabi ni Mateo, Marcos at Lucas. Sa pag-aaral ng Biblia, yun po yung tinatawag na Synoptic Gospels. Ibig sabihin kasi, kaya tinawag na Synoptic, marami pong pagkakahawig-hawig yung mga sulat po na yun. Napansin niyo po ba? Nabasa niyo na po ba yung Matthew, Mark, and Luke? Napansin niyo maraming magkakamukhang kasaysayan doon, pero magkakaiba yun ng emphasis. Magkakaiba yun ng anggulo ng kanilang pagtitingin. Pero, iisa lang istorya yun. Pero, pinapaniwalaan ng mga scholar na sinulat yung Apostol Juan, si Apostol Juan ay aware sa Synoptic Gospels. At gusto niyang punan yung mga istorya na hindi nasabi ng kanyang mga kasama. Kaya mapapansin nyo, kung tama yung alala ko, 90% ng sinabi ni Apostol Juan hindi makikita sa tatlong Gospels na ito. Kaya po pagka naaral natin ang Gospel of John at familiar kayo doon sa Synoptic Gospels, Matthew, Mark, and Luke, mabubuo po sa inyong isipan kung ano po talaga yung mga nangyari nung nagkatawang tao ang Panginoong Jesus at nagministeryo po siya sa mga tao. So, yun po yung unang layunin ni Apostol Juan. Kaya po niya sinulat yung Ebanghelyo sang-ayon kay Apostol Juan. At mapapansin niyo po sa sulat ni Apostol Juan, marami na po siyang hindi binanggit na sinabi ng kanyang mga kasama. Kasi nga po, ang layunin lang po niya, dagdagan yung impormasyon na sinabi na po nila. So, yung mga impormasyon po na sinasabi ko na hindi na po nabanggit ay kagaya na nung ibang mga Gospels, ay kagaya po nung paggawa ni Jesus ng alak mula sa tubig. Diba? Yung tubig, ginawa niyang alak. Ano po? Kaya nga iba nangangatwiro, pwede palang uminom kasi Jesus niya, ginawang alak yung tubig. So, ibang pag-aaral po yun. Ano po? Yung pagbuhay kay Lazaro, wala yun sa Mateo, Marcos, Lucas. Nasa Juan lang po yun. Ano po? Yung paghuhugas ng Panginoon sa paa ng kanyang mga alagad. Ano po? At marami pa pong pangyayari na hindi binanggit
sa tatlong aklat na ito na binanggit po ni Apostol Juan. So, in relation po sa layuning ito ni Apostol Juan, sinabi niya ng rekta, mga kapatid, yung kanya talagang pinakalayunin. Ano po? Kaya po niya isinulat ito. At yun po yung makikita natin sa talata na binasa natin kanina. Ang pinaka-purpose niya, hindi niya na tayo pinaghula. Ito po talaga. Ang sabi niya sa John chapter 20 verse 31, again, ngunit ang mga ito, yung buong book of John, ay naisulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang Diyos, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So sa liwanag po ng statement po na ito, so yung reason or purpose or tema ng Book of John, meron po ako nakitang tatlong dahilan kung bakit po niya ito isinulat. And first, that is to evangelize. To evangelize. Ano po ibig sabihin nun? Upang ibahagi ang ebanghelyo ni Kristo, lalong-lalo na po sa mga taong wala pang kaligtasan. Yun po yung isang layunin. So, sa mga taong hindi pa po alam kung paano mapupunta sa langit, sa mga taong hindi pa po alam kung paano mababayaran ang kanilang mga pagkakasala, sa mga taong wala pa pong pag-asa sa buhay na walang hanggan, isinulat po niya ang ebanghelyong ito. Sa mga taong aware siya na hindi siya perfecto at marami siyang pagkakamali sa buhay. O kung ikaw yon, para sa iyo kapatid, ito pong aklat po na ito. Sa mga taong alam niya sa sarili niya na pag siya'y namatay, susunugin siya sa impyerno. Si Apostol Juan ay sumulat para bigyan ka ng pag-asa kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng ebanghelyo. So gusto ni Apostol Juan na ipakilala si Jesus sa kanila bilang Diyos o sa atin bilang Diyos na nagkatawang tao, namuhay ng perpekto, namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ng lahat ng ating mga kasalanan at mga karumihan, nabuhay muli pagtapos ng 3 araw. Nais ni Apostol Juan na hikayatin ng mga mambabasa at tagapakinig na gaya ninyo na kung gusto po ninyong maligtas mula sa puot at hatol ng Diyos, kayo po ay sumampalataya kay Kristo sapagkat siya lamang ang daan, katotohanan at ang buhay. Binanggit po niya sa kanyang aklat sa Juan 14:6. Kaya kung ikaw po ay naririto at alam mo sa iyong sarili na wala ka pa pong kaligtasan, alam mong hindi pa po ayos ang iyong relasyon sa Panginoon, wala ka pa pong kasiguraduhan na kapag ikaw ay namatay, ay mapupunta sa langit, ang iyong kaluluwa, naririto po, inihikayat ka ng aklat na ito na sumampalataya sa Panginoong Jesus. As early as now, na pinag-aaralan pa lang natin ang introduction sa pangangaral sa aklat na ito, hinihikayat kita kapatid na magsuko ka ng buhay sa ating Panginoong Jesus. Kapatid, tanungin ko lang, ano pa gusto ko pag-isipan ninyo? Ano pong kasalanan na ayaw mong bitawan ang masasabi mong worth it mong pagdusahan ng walang hanggan sa impyerno? Meron po ba kayong maisip na yung tipong okay lang na magdusa ako sa impyerno sa walang hanggan, basta maranasan ko lang yung panandaliang ligaya ng kasalanang ginagawa ko? Meron po ba? Yung masasabi nyo, worth it. Wala pong ganon, kapatid. Kung meron man po ikaw maisip na kasalanan pwede mong pagdusahan sa impyerno na okay lang sa'yo yun, basta nagawa mo yung kasalanan na yun, isa lang po ibig sabihin nun. Hindi mo nauunawaan ang kahindik-hindik at karimari-mari na daranasin mo sa kamay ng galit na Diyos. Sa kamay ng banal na Diyos na namumuhay hindi lang sa makasalanan, hindi lang sa kasalanan, kundi sa mga patuloy na gumagawa ng kasalanan. Meron kasi mga nagsasabi, mahal eka ng Diyos ang sinner, pero ayaw niya eka ang sin. Well, totoo po yun. Pero tandaan nyo rin, ang itatapon sa impyerno, hindi yung sin, yung sinner na hindi nagre-repent sa kanyang mga kasalanan. So kapag ganun po yung katwiran, hindi po natin nauunawaan yung ating pinapasok. Ano po? Kahindik-hindik ang daranasin ng isang taong hindi magsisisi sa kamay ng isang banal at galit na Diyos. Kaya kung gayon, mga kapatid, ako po ay personal na uusap sa inyo. Ano po? Huwag niyo pong sayangin yung pagkakataon. Huwag niyo pong sayangin yung pagkakataon. Ngayon po yung araw ng pagliligtas ng Diyos.
Hindi po bukas, hindi po pag okay na ang lahat sa iyo, hindi po pagka malakas ka na, hindi pagka graduate ka na, hindi po pag mayaman ka na, hindi po pag nagawa mo na lahat ng gusto mong gawin, tsaka na lang ako magsisisi. Hindi po pagka nasa deathbed ka na. Hindi mo nga alam kung daranasin mo pa nasa deathbed ka na eh. Maraming namatay nang hindi man lang naghingalo. Natulog lang, patay na. Ngayon po ang araw ng pagliligtas ng Panginoon. Ngayon po yung pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Panginoon na habang buhay ka pa, lumapit ka na kay Kristo, magmakaawa ka sa Kanya, iligtas ka niya, at magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Ang buhay po, mga minamahal, ay parang usok. No? Ngayon, nakikita mong narito, pero bukas, mamaya, wala na. Ngayon, ang araw ng pagliligtas ng Panginoon. Kaya habang binibigyan ka pa po ng pagkakataon ng Diyos, habang hindi pa po nagpapantay ang iyong mga paa, lumapit ka na ngayon kay Kristo nang may tunay na pagsisisi at pagtalikod sa lahat ng iyong ginagawang kasalanan at sumampalataya ka sa anak ng Diyos. Siya lamang po ang makapagliligtas sa iyo sa nakakaawa mong sitwasyon sa ilalim ng puot ng Diyos. Ito po ang mensahe ni Apostol Juan. Uulitin ko po ang sabi niya, ngunit ang mga ito ay nasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at ang pagsampalataya ay inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa Kaniyang pangalan. Kapatid, tanong ko sa iyo sa mga oras na ito, personal na tanong. Hindi mo kailangan sagutin verbally, pero gusto ko pag-isipan mo sa iyong mga puso. Tunay ka na bang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus? Tunay ka na bang nagsisi? Kung hindi pa, ano po ang pumipigil sa iyo para gawin po iyon? Ano po ang pumipigil sa iyo? Kasalanan na hindi mo maiwanan? Sabihin ko ulit sa iyo, worth it ba yun para danasin mo ang hatol ng Diyos? O mas wise na gawin na ngayon pa lamang lumapit ka na kay Kristo upang ikaw ay maligtas? Pangalawang layunin po na nakita ko is to defend. To defend. To defend our belief of who Christ is. Isinulat ito ni Apostol Pablo upang depensahan ang paniniwala ng mga Kristiyano kung sino po talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po mga minamahal, hindi lang po ngayon ang napakaraming katuruan mali tungkol sa persona o kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Even noong time ng first century ng mga mananampalataya, napakarami na pong maling katuruan kung sino po ang ating Panginoong Jesus. Hindi lang po ngayon, kundi dati pa po. Even po sa time ni Apostol Juan, napakarami na pong nagkalat na maling katuruan kung sino ang Panginoong Jesus. Kaya po sa aklat po na ito, gusto niyang ipakilala kung sino po talaga ang ating Panginoong Jesucristo, na siya po ay Diyos, tunay na Diyos, kapantay ng Ama sa kanyang kadyusan at ng Espiritu Santo, ngunit siya ay nagkatawang tao. Nagsimula, sabi sa Juan 1:1, nang pasimula siya ang Berbo, at ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. At kung papansinin nyo, yung Berbo na binabanggit dito, yung salita na binabanggit dito, ang sabi sa verse 14 ng same chapter, at nagkatawang tao ang Berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng bugtong ng Ama, ng puspos ng biyaya at katotohanan. So ito po yung aral na gustong depensahan ni Apostol Juan laban sa mga bulaang tagapagturo kung sino po ang ating Panginoong Hesus, na si Kristo ay Diyos. Lahat po ba tayo dito naniniwala si Kristo ay Diyos? Kasi po maraming hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ano po, ito po ay fact at hindi po ako naninira. I-research nyo po sa internet. Ang Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo ay hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Si Kristo po ay tao lang. Ang mga Jehovah's Witnesses na mahilig mangatok ng bahay ay naniniwala na si Kristo ay hindi kapantay ng Diyos, kundi nilikha lang ng Ama na isang maliit na Diyos. Kaya small g ang Jesus nila.
Ang Diyos po ng mga Mormons, so yung mga Amerikanong nakikita nyo nagtatagalog, na may nakalagay ditong name tag, ay naniniwala sila na si Kristo ay kapatid ni Satanas, na kapatid ni Adan. Imagine niyo. O yung paniniwala ng mga Muslim na si Kristo ay isa lamang propeta at mas mataas pa si Muhammad kaysa sa ating Panginoong Jesus. Nakita niyo mga kapatid, hindi porket Jesus ang nakalagay sa simbahan, yun na talaga yung Jesus na tinuturo sa Biblia. No, hindi porket Dennis, ang pangalan ko, ako na si Dennis Trillo. Ano? Mas gwapo ako doon. Hindi, biro lang po. Biro lang po, ano? Pinapatawa ko lang po kayo. So, hindi po porket Iglesia ni Kristo, yun talaga yung Kristo ng Biblia. Kaya kailangan maging maalam tayo, ano ba ang tinuturo ng Biblia kung sino si Kristo. Nang sa gayon, hindi po tayo madala ng mga bulaang tagapagturo at manatili tayong matatag sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. At isa pa pong problema na ngayon, even yung pagkatao ni Kristo, pinaghihinalaan na po ng iba. Tayo naniniwala na si Kristo ay tutuloy na Diyos, ibig sabihin lahat ng katangian ng kadyusan nasa Kanya, pero naniniwala rin tayo na si Kristo ay tunay na tao at the same time. Ano po? Lahat po ng katangian ng tao, siyempre maliban sa kasalanan, taglay ng ating Panginoon. Yun po ang paliwanag kung bakit sa aklat ng mga ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, and John, nakita nyo natulog si Kristo, nagutom si Kristo, namatay si Kristo. Ano paliwanag yun doon? Pwede bang mamatay at matulog ang Diyos? Namatay siya, natulog siya, nagutom siya bilang tao. Sapagkat nagkatawan tao, ang Panginoong Hesus, hindi po siya isang hologram o nagmukhang tao lang kagaya ng turo ng ang dating daan. Ang napakalinaw na turo ng banal na kasulatan, nagkatawang tao po talaga siya, kagaya po natin. Kagaya po natin. Ito po yung aral na pinapangalagaan ni Apostol Juan at dapat din po nating pangalagaan bilang mga mananampalataya ni Kristo. Mga minamahal, uulitin ko, hindi po porket Kristo, hindi po porket Jesus. Iyon na po yung Jesus ng Biblia. At kayo po'y madaling maluluko kung hindi po kayo masipag mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Panghuling layunin po ni Apostol Juan na nakita ko dito maliban sa to evangelize, to defend, lastly is to edify. Ano po ibig sabihin nun? Para pagtibayin ang mga pananampalataya ng mga Kristiyanong kagaya natin. Ibig sabihin, yung aklat po na ito ay hindi lang po para sa hindi ligtas. Even ikaw ay ligtas para po sa iyo. Ang aklat po na ito, tuturuan tayo ng aklat po na ito upang magkaroon po tayo ng mas lumalalim na pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. At habang nakikilala po natin ang ating Panginoong Hesukristo, unti-unti nitong binabago ang ating buhay upang maging kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang isa sa layunin ni Apostol Juan. Hindi lang po niya nasa isip yung mga hindi sumasampalataya, yung mga bulaang tagapagturo, nasa isip din po niya ang mga mananampalataya na gaya natin. Gusto niya tayong tumibay, gusto niya tayong lumalim sa atin pong pananampalataya. Kaya kapatid, kung gusto mong tumaas ang antas o level ng iyong pananampalataya, ang encouragement ko sa iyo, magpatuloy ka sa pag-aaral ng aklat ng Juan, samahan mo akong mag-swimming sa aklat ng Juan, hindi po sa swimming pool. Ilubalog natin ang ating sarili, i-immerse natin yung ating sarili sa aklat po na ito. At sa biyaya po ng Panginoon, makakamtan po natin ang kalaguan na atin pong inaasahan. So mga kapatid, nawa po nakumbinsi ko kayo kung bakit napakahalaga at kapakipakinabang ang pag-aaral po sa aklat po na ito. At nawa rin po, mga minamahal, lumikha po ito ng kabigatan sa inyong mga puso. Na ang ganda pala ng nilalaman ng aklat na ito. Sana nandito rin si Mrs. Sana nandito rin si Mr. Sana nandito din yung aking mga anak. Sana nandito si Mare. Sana nandito si Pare. Sana nandito ang mga mahal ko sa buhay. Sana po, tulungan niyo ako na hikayatin ng mga tao upang sama-sama nating pag-aralan ang Ebanghelyo sang-ayon kay Apostol Juan. Purihin po ang ating Diyos
na nagkatawang tao.